Heto na mga idol, nakahinga rin ng maluwag ang Houston Rockets matapos nilang kunin ang Game 4 laban sa Los Angeles Lakers sa final score na 96-115. Sa harap ng kanilang home crowd sa Toyota Center, pinatunayan ng Rockets na hindi pa sila tapos sa seryeng ito. Walang sweep na naganap at ngayon 3-1 na ang serye, pabor pa rin sa Lakers pero buhay pa ang laban. Well, kahit wala pa rin si Kevin Durant dahil sa injury, hindi ito naging hadlang para sa Houston. Sa halip, mas lalong nag-step up ang buong kupunan. Kitang-kita ang balanse sa kanilang opensa. Lahat ng starters nila ay nag-deliver at nagtala ng double digits. Ito ang klase ng team effort na kailangan mo sa isang do-or-die situation. Pinangunahan ng batang guard na si Amen Thompson ng Rockets sa kanyang all-around performance, 23 points, 4 rebounds at 7 assists. Kontrolado niya ang tempo ng laro at napakahusay ng kanyang decision making sa buong gabi. Hindi lang siya scorer, playmaker din siya na nagbukas ng maraming oportunidad para sa kanyang teammates. Kasunod niya si Tari Eason na talagang nagpakitang gila sa depensa. Nagtala siya ng 20 points, 8 rebounds at isang napakalupit na 5 steals kasama ang 1 block. Grabe ang energy niya sa court. Siya ang naging puso ng defensive identity ng Rockets sa larong ito. Maraming beses niyang binasag ang ritmo ng opensa ng Lakers. Hindi rin nagpahuli si Alperen Sengun na may 19.6 rebounds at solid presence sa ilalim mga idol. Siya naman ang naging anchor sa paint at isa sa mga nagsimula ng momentum ng Rockets lalo na sa first half na kung saan siya ang nagbuhat ng opensa nila. Aggressive siya sa loob at hindi nag-aatubiling umatake sa depensa ng Lakers. Samantalang ang kanilang rookie naman na si Reed Sheppard ay nagpakita ng kanyang shooting touch. 17 points kasama ang 4 na tres. Napakahalaga ng spacing na binigay niya sa Rockets mga idol. At si Jabari Smith Jr. naman kahit hindi gaanong efficient sa field ay naggambag pa rin siya ng 16 points, 8 rebounds at 3 assists plus solid defense. Isa sa pinakamalaking naging susi ng panalo ng Houston ay ang kanilang depensa. Umabot sila ng 17 steals kumpara sa 6 na steals lang ng Lakers. Ibig sabihin ito mga idol, sobrang active ng kanilang mga kamay. Mabilis sa rotation at consistent ang pressure sa ball handlers ng Lakers. Dahil dito, napwersa ang Lakers sa 23 turnovers na nagresulta sa 30 points para sa Rockets. Well, kung babalikan natin ang flow ng laro, dikit pa ito sa unang kalahati. Sa first quarter, palitan ng basket ang dalawang kupunan. Nagtapos ito sa 26-21 pabor sa Rockets. Sa second quarter, sinubukan ng Lakers na sumabay lalo na sa tulong ni DeAndre Ayton na may solid na scoring sa loob. Sa halftime, 56-47, siyam na puntos pa lang ang lamang ng Houston, kayang-kaya pang habulin. Pero pagdating sa third frame mga idol, ito na ang turning point ng laban. Biglang sumabog ang Rockets at nagpakawala ng 30 points sa quarter na yun, habang ang Lakers ay nalimitahan sa 18 points lamang. Dito nakita ang tunay na intensity ng Houston lalo na sa defense at fast break execution. Pinangunahan ni Tari Eason at Amen Thompson ang run na ito kung saan tuluyang napalobo ang lamang nila. At isa pang mahalagang detalye, nahirapan ng gusto si LeBron James sa bahaging ito ng laro sa third frame mga idol. Hindi siya nakapagtala kahit isang puntos. Kitang-kita ang pagod at hirap niyang makahanap ng rhythm laban sa agresibong depensa ng Rockets. Tinapos niya ang laro na may 10 points lang, 4 rebounds at 9 assists sa loob ng 33 minutes. Malayo sa karaniwang dominant performance niya. Sa kabuuan ng third quarter, umabot pa sa halos 25-point lead ang Rockets at doon na tuluyang nabasag ang laro. Pagdating ng fourth and last quarter, sinubukan pang bumawi ng Lakers, umiscore sila dito ng 31 points mga idol. Pero masyado ng malaki ang inahabol nila. Namintin ng Rockets ang kanilang double-digit lead hanggang sa dulo at tuluyang tinapos ang laro sa isang convincing blowout win, 96-115. Isa pang factor sa laban ay ang disiplina dahil nagkaroon pa ng flagrant foul si Ayton mga idol sa third quarter na humantong sa kanyang ejection. Nalalo pang nagpahina sa kanilang front line. Nagkaroon din ng ilang technical fouls sa turnovers na nagbigay ng momentum sa Rockets. Ngayon ang tanong mga idol, may pag-asa pa ba ang Houston Rockets? 3-1 ang serye at babalik ito sa home court ng Lakers para sa Game 5. Malinaw, nasa control pa rin ng Lakers ang sitwasyon. Isang panalo na lang, tapos na ang serye. Pero kung may natutunan tayo sa Game 4, ito ay hindi basta susuko ang Rockets. Kung may pagpapatuloy nila ang ganitong klaseng depensa, team effort at energy, may tsansa silang pahabain pa ang serye. At wag nating kalimutan, posibleng makabalik pa si Kevin Durant sa mga susunod na laro. Kapag nangyari yun, ibang usapan na yan mga idol. So ano sa tingin nyo mga idol? Tatapusin na ba ng Lakers ang serye sa Game 5 o makakahanap pa ng paraan ng Houston Rockets para i-extend ito at gawing mas kapanapanabik ang laban? I-comment nyo lang yan sa baba mga idol at abangan natin ang susunod na kabanata ng seryeng ito.